Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y magagsitulad sa akin, sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Datapwat nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatototohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapwat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig, sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasailalim ng kautusan, hindi ba ganinyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako.
Datapwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya.